Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng midweek service at bagong taon, bagong buhay at bagong pag-asa, bagong umaga, puno ng pagpapala. At simulan po natin ang taong to na mayroong pagpapasalamat sa Kanya, bagong kabanata ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Kaya lubos-lubos po yung pasasalamat natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa hapong ito ay matatagpuan sa Pahayag, Kabanata 21, Talatang 5. At ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan nyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maasahan at totoo ang mga salitang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ikaw nga po ang magpala sa amin sa pamagitan ng mensahe na nais mong parating sa bawat isa. Nawa, Panginoon, masimulan namin ang taong ito na merong pag-asa at merong pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga pagbabagong nangyayari po sa buhay natin, maging sa mundong ating ginagalawan. Tayo po ba, tuwing darating ang New Year, di po ba may mga pagkakataon na meron tayong mga New Year's resolution? Di ba? Ano yung nais natin baguhin itong taon na ito? At minsan, kadalasan sa mga pagbabagong yun, natutupad natin, kadalasan naman, hindi natin natutupad. Pero, sabi nga po, mula sa ating karunungan ay di natin lubos na maunawaan bakit nga ba nangyayari ito at bakit pinapayagan niya na maranasan ito ng tao. Sa isang taong nagtitiwala po at nananampalataya, hindi takot ang dapat mamayani sa kanyang buhay. Sa mga nangyayaring pagbabago, di po ba, minsan, kapag may mga nangyari sa atin, problema, may mga pagbabago, dapat doon natin makita na tayo mismo ay lubos-lubos yung pagtitiwala natin sa Panginoon at nandoon yung pananalig na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pabayaan sa kabila ng mga pagbabagong nararanasan natin sa buhay natin. Kung mas malalim at matibay ang relasyon natin sa Diyos, dahil nais niyang baguhin ang maging nangyayari, ang maling nangyayari sa mundo upang ihanda at bigyan ng pagkakataon na ang lahat ay maranasan ang pinakamainam na buhay na kanyang laan. Kailangan natin dumaan sa tamang proseso, kaya kailangan din ang ating bahagi ang maging matyaga, magpatuloy at maglingkod sa Kanya at sa kapwa. Kahit na minsan, maraming mga nangyayari sa atin, mga may hirap na pagsubok na dinadaanan natin. Minsan binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para makita sa atin kung gaano tayo katatag o gaano tayo nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kasi minsan dumadaan tayo sa mga proseso para mas lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya. Mas lalo yung ating foundation ay mas maging matatag. Kaya nga po sa panibagong taon ng ating buhay, sundan natin kung ano ang Kanyang plano. Diba? Manalangin tayo, Lord, ano nga po ba yung plano mo sa atin sa taong ito? Ano ba yung nais mong ipagpatuloy ko at ipamuhay ko sa taong ito? Nawa mas umintig or mas lalo yung pananampalataya ay umigting. Di po ba? Mas lalong mas malakas yung foundation ng ating buhay spiritual sa lahat ng aspeto na ating ginagampanan. Umasa tayo sa Kanyang salita dahil ito'y hindi banta, kundi ito ang sa ating
pagpapala na ang dulot ay buhay na punong-puno ng pag-asa at pagpapala. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na patuloy mo pong pinagkakalob sa amin. Dalayan ko po na patuloy mo po kami pagpalain at patatagin, Panginoon, anuman po yung maranasan namin sa taong ito. Alam kong nariyan ka, hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Patuloy po kaming maglilingkod sa iyo, patuloy po kaming gamitin mo bilang instrumento ng pagpapala. Maraming salamat po sa lahat ng mga naranasan namin, Panginoon, na kung saan mas lalo kaming tumatag, tumibay, Panginoon, at nagkaroon ng pag-asa sa iyo. Maraming salamat po, Lord. Ikaw nga po mag-bless sa mga nakikinig, Panginoon, at ikaw magpagaling sa mga karamdaman. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.